Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Lumalalim ang usap-usapan online matapos ang revelasyon ni Veronica Kitty Duterte, anak ng dating Pangulo Rodrigo Duterte at ni Hanilet Avancenia. Sa kanyang social media post, sinabi niyang may isang babaeng dating konektado o nakatrabaho ng kanyang ama ang umano'y nagpapanggap na partner upang magkaroon ng akses sa pasilidad kung saan nakadetine ang dating presidente. Tinawag ni Veronica ang kilos na ito bilang hindi katanggap-tanggap, at hinamon pa ang naturang babae na bumalik sa Pilipinas upang harapin siya. Ang revelasyong ito ay mabilis na kumalat online, lalo na't may kinalaman nito sa mga personal na ugnayan ng dating Pangulo, na noon pa man ay bukas sa publiko tungkol sa pagkakaroon ng maraming babae sa kanyang buhay. Ang naging tono ng pahayag ni Veronica ay malinaw, hindi niya hahayaan na may ibang magpanggap na may mas malalim na papel sa buhay ng kanyang ama, lalo na sa panahong ito ng pagiging nakakulong. Sa gitna ng lumalaking intriga, nagsalita na rin si Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte. Sa kanyang post, nanawagan siya ng pagtigil sa drama sa pagitan ng mga babae sa buhay ng kanyang ama. Aniya, all of these fine ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother. It is what it is. Malinaw ang mensahe, dapat nang huminto ang gulo bago pa ito lumala. Idinagdag pa ni Baste na kung magpapatuloy ang bangayan, mas mabubunyag ang tunay na intensyon at pagkatao ng mga sangkot. Aniya, if you don't stop, it will reveal more of who you are, rather than who he is. Sa parehong pahayag, tinawag rin niya ang kanyang ama bilang the true Hokage, isang patutsada na maaaring tumukoy sa reputasyon ni dating Pangulong Duterte pagdating sa personal na ugnayan. Bagamat tila pabirong pahayag, nagbibigay ito ng matinding reaksyon sa publiko ukol sa imaheng pilit pinangangalagaan ng pamilya Duterte. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kilalang may 4 na babae sa kanyang buhay, kabilang ang kanyang legal na asawa, isang common law partner, at 2 di umano'y kasalukuyang karelasyon o malapit na kaibigan. Minsan na rin niya itong binanggit sa mga talumpati at panayam noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ngunit sa panibagong bangayan na ito, may mga pangalan na tila muling lumulutang, at posibleng wala sa opisyal na listahan. Sa kabila ng katahimikan ng kampo ni Duterte ukol sa partikular na babae na tinutukoy sa post ni Kitty, hindi maiiwasang magtanong ang publiko, sino ba talaga ang may karapatan na magpakita, bumisita, o umangkin ng posisyon sa personal na buhay ng dating Pangulo. Sa panahon kung saan sensitibo ang lahat ng galaw sa paligid ng isang nakakulong na dating pinuno, ang pagkilos ng sinuman sa kanyang paligid ay masusiring binabantayan, lalo na kung maaaring magdulot ito ng alingas-ngas. Habang nagpapatuloy ang mga usapin sa social media, nananatiling tahimik ang kampo ng dating Pangulo ukol sa detalye ng kanyang kalagayan sa kulungan. Ngunit sa gitna ng pananahimik na ito, lumalakas ang ingay sa paligid, mula sa sariling anak, sa mga kaalyado, hanggang sa mga babaeng dating malapit sa kanya. Sa ganitong konteksto, mas nagiging makabuluhan ang tanong, ang mga galaw ba ng mga taong ito ay para sa dating Pangulo, o para sa sarili nilang interes? Sa huli, ang mga ganitong bangayan, personal man o pampubliko, ay may epekto hindi lamang sa pamilya Duterte, kundi sa imahe ng dating Pangulo, lalo na sa paningin ng taong bayan. Sa panahon ng pagkakakulong, mas pinahahalagahan ang katahimikan, respeto, at dignidad. Ngunit kung patuloy na mababalat ng drama at kontrobersya ang paligid, baka ang tunay na natatalo ay hindi lang si Duterte, kundi ang dignidad ng liderato na dati niyang kinatawan. Punto diretso tayo dito sa isyong ito. Ha? Itong tungkol sa mga naglalabasan na di umano'y mga girlfriends ni Duterte. Ha? Nag-aaway-away na mga DDS vloggers at saka mga supporters eh. Nagkakanya-kanya na silang kampihan. Nandyan, nagsasagutan si Maharlika at si Banatbay. Siyempre may kampi rin kay Maharlika. May kampi rin kay Banatbay. Sila Attorney Trixie Cruz Angeles, syempre may kinakampihan din. Kahit yung mga anak ni Duterte, kanya-kanya na rin kampihan. Si Kitty Duterte may pinost yata. May pinost yata si Kitty Duterte, yung anak ni Duterte sa kay Hanilet Avancenia. Syempre, nagre-react si Kitty Duterte kasi yung nai-issue nga dito, yung ano ba yun? Balaba ba yun? Yung Girly Balaba. Councilor ng Cagayan de Oro. Ay hindi na halos madidinay na talagang isa ito sa mga na involved kay Duterte. Pumunta pa si Girly Balaba, pumunta pa ng The Hague, sa the Netherlands, bibisita kay Duterte. Ewan ko lang kung pinapasok. Syempre,
ang makakapasok lang doon yung mga mga bahagi ng legal team ni Duterte at saka pamilya niya. Ay hindi naman yata ito rin-recognize na kapamilya ni Duterte, itong si Girly Balaba. Pero mayroon pang isa, yung Alputera ba yun? Alputera? Ito namang Alputera, protocol officer pala ito ni Duterte sa Malacanang. So parang ito, personal assistant. Nag-aano kay Duterte, nag-a-attend sa mga pangangailangan niya, nag-aayos ng buhok niya, gamot niya, parang personal nurse, caregiver, kung ano mang role. Ay ito daw si itong Alputera na to, ay syempre inaalagaan niya si Duterte. Pinapalabas niya na nalilink din siya dito kay Duterte. At mayroon daw itong mga pictures na sensitibo tungkol kay Duterte. Kaya nagagalit yata itong si Kitty Duterte. Ngayon, naglalabasan na ito sa social media o nag-aaway-away mga DDS. Napipik ko na rin si Sara at si Baste. So sabi ni Baste at ni Sara, tigilan nyo na nga yan. Tigilan nyo na nga yan mga pag-aaway-away na yan. Sabi ni Sara sa Baste, isa lang ang pinakasalan ng kanilang ama ni Digong, si Elizabeth Zimmerman, yung ina nila. At pagtatapos daw na maghiwala yung kanyang ina at saka si Digong, ang kanilang ama, hindi na daw nagpakasal si Duterte sa kung kanino. O kaya lahat daw sabi nila ni Sara at saka ni Baste. Lahat yung mga yan, lahat kayo girlfriend lang ng kanilang ama. O parang pare-pareho lang, kaya huwag kayong mag-away-away. Nakakahiya naman ito. Nakakahiya naman itong to. Nag-aaway-away mga DDS. Pati si Kitty Duterte nai-involve na, si Sara, si Baste. Ang masama doon sa komentaryo ni Sara sa Baste, parang pinapahiya naman nila niyan si Hanilet Abansinya. Parang pinapahiya nila. Kasi parang kung totoo na may affair si Duterte doon sa Girly Balaba, para kila Sara at saka kila Baste, pare-pareho lang yan, si Girly Balaba, si Hanilet, pareho naman yan mga mga girlfriend lang ng kanilang ama kasi isa lang ang pinakasalan ng kanilang ama, yung mother nila, si Elizabeth Zimmerman. Anyway, nagsasagutan na sila kasi tulad nito ni Maharlika, masyado na nga namang personal yung mga tinatapik ni Maharlika. Tungkol data dun sa pinipicturean daw ng Alputera yung mga sensitibong ni Duterte. Kinakalat daw. Kaya galit naman itong si Maharlika. Ay sabi naman ni Banat Bay, ang problema, kunwari ka, galit ka kay Alputera, sabi ni Banat Bay. Pero ang totoo, habang tinatapik mo yan, ginagawa mo yan, nasisira si FPRRD, tigil mo. Anyway. Yan mga kabunyog ang away-away ng mga DDS tungkol sa mga girlfriends daw ni Duterte. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.